Si Freya ay anak ng isang CEO. Nag-aral siya sa abroad at kinahiligan ng passion nito pagdating sa pagluluto. Pagkatapos ng kanyang graduation, ay marami siyang naging plano para sa bubuksan niyang business. Ito ay isang restaurant. Mula sa iba't ibang bansa manggagaling ang kanyang mga recipe at ang kanyang mga sangkap. At karamihan dito ay galing naman sa Pilipinas. Congrats, Freya! You did it well! Successful ang opening ng restaurant mo abroad. Saad ng isang kababayan niya abroad. Salamat, kabayan. Oo nga, sobrang taas ng sales. Kahit kaka-open pa lang. Hoping for the continuous increase of sales. Masayang sagot ni Freya. Oo, at kapag stable na dito abroad, sana makapag-open ka rin sa Pilipinas. Alam mo naman, mahilig din ang mga Pinoy sa mga bagong flavors ng pagkain. Dagdag pa nito. Plano ko na nga yan, kabayan eh. Don't worry. Once na magtuloy-tuloy na to, mag-o-open ako sa Pilipinas. Patok na patok abroad ang restaurant niya. At pati ang mga taga-ibang bansa ay dinadayo na siya dahil sikat na sikat. Ma'am, out of stock na po yung ibang menu. Paalala ng staff niya na Pilipino din. Ah, sige, mag-order na ako ulit. Sagot ni Freya. Lumaki pa ng lumaki ang profit ni Freya. Marami na rin siyang nabigyan ng trabaho na kapwa Pilipino niya. Ni hindi madamot si Freya dahil kasabay ng pagkita niya ay ang pagtulong sa mga bata na nasa pangangalaga ng mga madre. Sister, don't worry, the next time I visit here, I'll buy more toys for the kids. Oh, and by the way, here's the money to cover for their school needs. Sabay abot ni Freya ng sobre. Okay, thank you very much, Freya. You're so kind-hearted. We pray for your safety and God will guide you as always. Kaagad namang nagpaalam si Freya kay sister dahil sa marami pang bagong menu ang aayusin. Dahil nagbabalak na siyang mag-expand para ma-accommodate ang iba pang mga customers niya. Ma'am, mas malaki na po ang space natin ngayon ah. Mas maganda po at marami ding customer ang makakapasok. Ani ng kanyang staff. Oo, para mas malaking kikitain tayo at makakapagbigay ulit tayo ng trabaho sa kapwa Pilipino natin. Masayang sagot ni Freya. Ilang buwan pa ang lumipas, ay umabot na ng milyon ang kinikita ni Freya. Kaya't nagdesisyon na siyang mag-open ng isa pang restaurant sa Pilipinas. Bumili na muna siya ng ticket pa uwi upang makauwi muna siya sa kanyang pamilya na matagal na niyang hindi nakakasama. Oh, welcome back to the Philippines. Saad ni Freya sa kanyang sarili. Hindi na siya nagpasundo dahil alam niyang busy din ang daddy niya dahil isa itong CEO ng kumpanya. Pagdating naman niya sa bahay, ay sinalubong siya ni Yaya Melda, ang babaeng bata pa lamang ay nag-aalaga na sa kanya. Iha, dumating ka na pala. Kumusta ka na? Pangungumusta agad nito. Kaagad namang niyapos ni Freya si Yaya Melda. Nanay Melda, I miss you po. Okay naman po ako. Kayo po, kumusta na? Okay lang din anak. Naging matagal na nga lang tahimik. Wala ka kasi eh. Sagot ni Aling Melda. Si Dad po, kumusta Nanay Melda? Naku, ayun. Busy pa din sa trabaho. Bahay trabaho lang naman yung daddy mo. Sagot ni Yaya Melda. Walang nagbago. Workaholic pa rin pala si Dad. Yaya, maiba tayo. Nagluto ka na ba? Gutom na ako eh. At saka miss ko na yung mga luto mo nung bata pa ako. Sabay sabi ni Freya. Oo anak, nagluto ako. Alam kong padating ka na, kaya lahat ng paborito mo ay niluto ko. Halika, tikman mo na. Ang sarap ng adobo mo, Yaya. Saka itong buttered shrimp. Mukhang mapaparami ako ng kain ito. Wala munang diet-diet. Talagang nakakagutom. Saad ni Freya, na noon ay gutom na. Habang kumakain si Freya, ay nagkukwentuhan naman din sila ni Yaya Melda. Freya, ano naman ang pinagkakaabalahan mo sa abroad? Naku Yaya, alam mo bang may sarili na akong business doon? Restaurant po yun. At wala pang 1 taon,
kumita na po ng malaki. Pagyayabang ni Fia. Aba talaga iha? Ang galing mo naman. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Magaling kayo pagdating sa business. Ani Yaya Melda. Naku, oo nga po Yaya. Kaya nga po ako umuwi. Bala ko po kasing mag-open din ng restaurant dito. Magiging second branch na po ng business ko. Pero need ko pong tumingin muna ng mga spot kung saan maraming tao para madaling makita ang business ko. Aba oo iha, marami dito. Yan ang gusto ng mga kabataan ngayon, yung mga kakaibang pagkain. Ani Yaya Melda. Kaya nga Yaya, baka mamaya umalis po ako. Titingin muna po ako ng space para sa negosyo ko. Hindi din po kasi pwedeng magtagal ako dito. Kailangan din kasi ako abroad ng mga staff ko. Ani Fria. Babalik ka pa rin pala doon. Sa bagay nga, dapat pala, bago ka umalis ng Pilipinas, masimula na yung pagtatayo ng negosyo mo. Opo, Yaya. Ganun nga po yung plano ko. Pagkatapos niyang kumain, ay nagpahinga lamang ng kaunti bago dumalaw sa opisina ng daddy niya. Ni walang nakakakilala talaga sa kanya. Kaya pagdating niya sa lobby ng building ng daddy niya, ay tinanong pa siya kung may appointment. Ma'am, may appointment po ba kayo kay Mr. Salvacion? Tanong nito. Miss, wala eh. Pakisabi si Fria. Sagot niya. Umalis naman ang staff at sinabi ang pangalan niya. Ma'am, pasok na po kayo. Ani staff. Thank you. Daddy! I miss you so much. Kumusta naman ang daddy ko? Anak, I miss you too. Aba, mukhang namamayat ka. Kumakain ka ba doon? Yes naman, Daddy. At kung hindi mo pa nababalitaan, ay successful ang business ko abroad na restaurant. Wow! Good job, anak! That's my girl. Sabay yapos sa anak niya. Siyempre, Dad, ako pa ba? Pasensya ka na, anak. Hindi kita nasundo eh. Ayaw mo naman kasing pasundo na lang kita sa driver. Okay lang, Dad. I know naman na busy ka rin. At saka, I'm a very independent woman. Natatawang sagot ni Sia. Ikaw talaga, iha? Natatawa rin naman ang sagot ng daddy niya. Oh, what's your plan, anak? At napauwi ka dito sa Pinas? Tanong ng daddy niya. Kasi Dad, mag-o-open ako ng second branch ko dito sa Pilipinas. Wow! That's a great idea, anak. Maganda yan. Opo, Dad. Kasi, talagang pumatok abroad yung negosyo ko. Within 6 months, ROI na. At would you believe, kumita na ako ng $1 million, Dad. O di ba bongga? And lahat ng staff ko, Pilipino, para magkaroon din sila ng trabaho. Wow! I like what I'm hearing, anak. Napakahusay mo. Alam mo, susuportahan kita palagi. Dapat pala, nakapag-umpisa ka na. Sayang oras, anak. Opo, Dad. Hanap muna po ako ng location dito. Lumipas ang ilang araw, ay nakahanap na ng pwesto si Sia. Kaagad niyang pinisimula ng pagpapagawa ng construction sa pwesto niya. Kapareho ng disenyo nito ang branch niya sa abroad. Ilang buwan lamang si Fria sa Pilipinas at bumalik na muna sa abroad dahil sa unang branch niya dito. Ma'am, kumusta po kayo? Nakabalik na po pala kayo. Bati ng staff niya. Okay naman, and ongoing na ang branch natin sa Pilipinas. Bumalik lang ako ulit para naman kumustahin yung branch natin dito. Kumusta ang sales? Okay ba? Pangangamusta ni Fria. Naku ma'am, all clear po. Walang problema. Mataas ang sales natin at ilan buwan pong wala kayo dito ay continue pa rin po sa pagtaas ng benta. Kaya wala na po kayong dapat ipag-alala ma'am. Yun ang gusto ko sa inyo. Don't worry. Magpapadeliver ako ng lunch natin today. And half day lang muna tayo. Mag-rest muna kayo. Bukas na lang tayo ulit mag-open. Ani Fria. Naku, thank you ma'am.
Ang swerte talaga namin sa iyo, ma'am. Masayang sagot ng staff niya. Hindi naman nagtagal si Freya sa abroad dahil bumalik din ito ng Pilipinas para sa pag-o-open ng kanyang pangalawang restaurant. At pinangalanan niya itong Freya's Restaurant. Ang assistant niya ang mga nag-hire ng staff ng business niya, kaya't wala ni isa sa mga ito ang nakakakilala sa kanya. Pagdating niya sa Pinas, ay agad siyang dumalaw sa location ng restaurant niya. Nagkunwari pa nga siyang hindi taga dito. Naka-short at naka-tsinelas lamang siya nang pumasok. Napansin niyang tinitingnan siya ng guard habang papasok sa loob. Ngunit hindi naman niya binigyang pansin ito. Nakita ni Freya na maganda at maayos ang dining. Ganoon din, mabango sa loob. At maraming tao ang nandun. Tinignan na niya ang menu upang umorder. At napansin niyang matataas pala ang presyo ng mga ito. Pa-order na siya nang bigla siyang nilapitan ng gwardya at tinanong, "Ma'am, excuse me po, masyado pong expensive ang mga pagkain dito at baka hindi niyo po mababayaran. Lumabas na lang po kayo ng tahimik." Ani guard. "What the hell are you saying? Palagay mo ba mag-o-order ako kung wala akong pambayad dito?" Sagot ni Freya. Dumating naman ang manager ng restaurant. "Guard, anong problema?" Tanong ng manager. Si ma'am kasi o-order ng mga pagkain. Baka hindi po mabayaran eh. Baka may estafa na naman po tayo dito, katulad nung nakaraan. Paliwanag ng gwardya. "Ma'am, I'm sorry, pero mahigpit na po kami ngayon dito. Ilang beses na rin po kasi kami natatakbuhan ng mga customer after kumain. Bigla na lang nawawala. At sa tingin ko po, hindi nyo afford yung mga pagkain dito. Kaya lumipat na lang po muna kayo sa mas mura. Marami naman pong karinderya dyan sa labas." Sabay hawak kay Freya na akbang palalabasin. "Excuse me, pwedeng huwag mo akong hawakan?" Tanong ni Freya. "Hindi niyo ba ako nakikilala?" "Teka, tatawagan ko lang ang assistant ko ha." Ani Freya. Kaagad naman niyang tinawagan ng assistant niya na siyang nag-hire sa mga staff niya dito sa bagong branch niya ng Ria's Restaurant. "Hello? Pumunta ka dito sa branch, ngayon na." Galit na sabi ni Freya. Kaagad namang dumating ang assistant niya at pinati pa ito ng guard. "Good morning po, ma'am." "Ma'am, pasensya na po kayo. Na-traffic lang po ako. Nakabalik na po pala kayo sa Pilipinas." Sagot ng kanyang assistant. "Yes, andito na ako. Alam mo bang pinapalabas ako ng mga staff at guard na hinire mo na yan? Dahil lang sa nakasimple akong pananamit at itsura kong mahirap, ay hindi ko raw kaya magbayad ng pagkain. May gano'n na palang policy ngayon. Kung ganyan din pala, I want you to fire every one of them. Kaya ko silang palitan lahat." "Ma'am, pasensya na po. Halika po ma'am, ipapakilala ko po kayo sa kanila." Sagot ng kanyang assistant. Nagulat naman ang gwardya, kaya't kaagad humingi ito ng tawan. Ma'am, pasensya na po. Lahat kayo, itigil ang ginagawa." Saad ng kanyang assistant. "Gusto kong ipakilala sa lahat si Ma'am Freya, ang owner ng Ria's Restaurant." Pakilala ng assistant niya. Gulat at natatakot ang mga staff dahil sa inasal nila dito kanina. "Oh, bakit parang gulat na gulat kayo? Hindi ba kanina pinapalabas niyo nga ako? Bakit? Dahil sa itsura kong wala akong pambayad? Nabago na pala ang policy ko ngayon. At dahil dyan sa mga ginawa nyo, gusto kong ilako nyo ang mga pagkain na ito sa labas ng building. Walang babalik dito na walang benta. Kung hindi, tanggal na kayo sa trabaho nyo. Kayang-kaya ko kayong palitan lahat kung mag-attitude pa kayo." Galit na sabi ni Freya. Kaagad namang nagbuhanan ng mga flyers at sample food ang lahat ng staff at bumaba
upang ilako ang mga ito bilang parusa sa kanila ni Freya. Makalipas ang ilang oras, ay nakabalik na ang mga tauhan. At may mga benta lahat. O ano, mahirap, di ba? Sa negosyo ko, hindi ko kailangan ng maraming benta. Aanhin ko yan kung ang mga staff ko naman ay ma-attitude. Nagre-reflect din yan sa business. Ang pag-uugaling pinapakita nyo sa bawat customer na nakakausap nyo. Pangangaral ni Freya. Ma'am, sorry po talaga sa ginawa namin. Pangako po, hindi na namin po uulitin pa. Siguraduhin nyo lang. Dahil kapag may nalaman ako, nagkakasundo na tayo, tatanggalin ko kayo sa trabaho. Mahigpit na sabi ni Freya. Mabait na amo si Freya. Palaging pantay ang tingin niya, mayaman o mahirap man ang customer. They deserve to be treated fair and equal. Palaging sinasabi ni Freya. Simula naman noon, ay naging maayos ang ugali ng mga staff niya at maraming customer din ang pabalik-balik na pumupunta at kumakain sa restaurant niya. Attention everyone! To all of you, we are now celebrating our 3rd month, and I am happy to announce and congratulate everyone for our successful business launch. Congratulations everyone! So let's have dinner to celebrate. Wow, thank you ma'am! Sagot ng mga staff niya. Lumipas pa nga ang ilang buwan, ay lalo pang naging matagumpay ang negosyo. Kaya't bumalik muna siya sa abroad para sa isa pang branch niya. Naging maayos ang dalawang negosyo niya, kaya't lalo pa siyang nakapag-donate sa bahay ampunan. Umabot na nga sa lahat ng sulok ng bansa ang branches ng Ria's Restaurant.